TG, ano na plano mo? Mag 4 days na wala ka vlog. I-post na ang vlog mo sa Miss Universe sa Inaol Fashion Show. Guys, nagkasakit man kasi ako. Sandali lang ha, okay lang ako guys. Mag voice over na ako. Masakit pa ako guys. Maghintay kayo, may sakit ako. So hello. Puta. So alam naman sino na lahat no, nasa Sultan Kudarat ginanap ang Miss Universe National Competition. At dahil ang tagline namin, Sultan Kudarat sikat ka, pero ako lang man ang sikat diri. Ay, Diyos ko! Kaya ayan, responsibilidad ko na naman i-cover ang Miss Universe. Pero sino mang nagpa-uso? Sino yung sakit? Reputa na uso. Kaya ayan guys, maaga pa ako gumisi at kumain. Reputa! So ayun guys, maaga pa tayo kakain no, para makuha talaga natin ang tunay na ganap sa Miss Universe at may pakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang preparation ng Sultan Kudarat sa kompetisyon na ito at may pakita ko din sa inyo kung sino ang mga kandidata ng mga attitude. Ay, kaya ko talaga. Be, ano mukha na mag-judge sa mga kandidata sa Miss Universe, be? Grabe ka, perfecto ba? So ayan, after ako Reputa, ito na. So ayan, after kumain, nag-toothbrush muna ako, no? So syempre, after ko nag-toothbrush, so ayan, kailangan natin maligo. Reputa na uson eh. So ayan, naligo na ako guys. Maligo tayo para mabango tayo pagkasama natin ang mga kandidata ng Miss Universe. Nabalitaan no kasi na iba sa mga kandidata. Yung iba daw sobrang ganda pero mga mabaho man daw, mga kilikili nila. Ay, joke lang ha. Baka seryosohin nyo ha. Pero may naamoy talaga ako na kilikili. Ay, joke lang, joke lang. So ayan, after ko naligo, nagbihis na ako. Ay, Diyos ko! Hindi ko na kaya. At syempre, para maganda tayo, nag-make-up na ako. Hindi ko na talaga kaya. So ayan guys ha, nag-ayos-ayos na ako. Diyos ko na uso. Ayun na nga. Kailangan na talaga nating umalis ng maaga, no? Para maabutan natin ang Miss Universe. At dahil ready na ang lahat, ito yung medyo masakit na part, no? So ayan guys, kailangan na nating umalis. So actually guys, galing sa bahay ko papunta doon sa event ng Miss Universe, mag-travel tayo ng mga 3 hours. Pero syempre, wala yung problema. Ang travel na yan, yung kasama natin ang feather ng Shein. Reputa. So before ako nakarating doon sa paroroonan namin sa event, no, dumaan muna ako dito para bumili ng mga bag sa kain-kain. So ayan, bumili ako ng 2 para ibigay ko kay Alexi Brooks, no, at syempre para kay Nais. Syempre sabihin mo, hala, paano naman yung iba Thailand girl, napaka-unfair naman yan eh. Mga attitude. Ay, charot lang ha. Walang candidate na nag-attitude sa akin ha. Sabi ko kasi sa kanila, before kayo mag-attitude sa akin, isipin nyo na malayo ang Manila sa Sultan Kudarat. Nasa teritoryo biya namin kayo. So ayan guys, before tayo makarating doon sa mismo lugar, ano na naman eh? Hindi na ako makatapos sa vlog dito. Picture kayo na picture dyan. So ayan guys, dumaan muna kami sa pinakauna na lugar dito sa Sultan ko. Ako na nakapayong guys ha. Ako yan guys. So ayan, dumaan muna kami sa pinakauna na lugar na dadaanan namin sa Sultan Kudarat, no, ang Tacurong Sultan Kudarat. So para sa kalaman ng lahat, ito pala ang round ball ang tinatawag namin na Tacurong City dito sa Sultan Kudarat. So napakasikat ng Tacurong City dito sa probinsya namin dahil tinatawag namin ito na Heart City. Charot lang, wala may tumatawag na ganun. Gawa-gawa ko lang yun. Ang Tacurong City kasi guys, para siyang sentro ng mga lugar dito sa Sultan Kudarat na kung saan, kahit saan ka pupunta sa mga lugar na yan, dadaan ka talaga sa Tacurong City. O diba? Parang heart siya, center siya. Heart pumps blood throughout the body to deliver oxygen and collect waste. Alam nyo yun? So nakita ninyo guys, ayan, ganyan kaganda ang Tacurong City. Bukod sa maganda siya, friend ko din ang Vice Mayor, kaya sinasali ko siya sa vlog ko. Baka magalit siya, pero hindi ko siya sinasali sa vlog. Ay, Diyos ko. Isa din sa pinakagusto ko sa Tacurong City, guys, dahil na 4C talaga nila na maging city sila. Napakasimple lang na city ito. Pero kung napansin niyo guys, 6 lanes ang mga daanan namin dito. Hindi basta-basta at concrete yan. Hindi mga taga dito, sinasabi nila na bombing capital lo ang Tacurong City. Mga diputa ka mo. Ilang years na ako dito, kahit isang putok wala ako minarinig eh.
Do mga panira. At saka alam nyo ba guys, na halos sa mga tao dito sa Tacurong City, mga Ilonggo, at syempre may mga Muslim din naman dito. At nakita nyo yan guys, sinasiraan nyo lang na pahamak ang Tacurong. Pero nakita ninyo kung paano nila tinanggap ang Miss Universe. Lahat ng mukha ng kandidata, ipatarpulin nila sa highway nila. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang mga budget para dyan? Magtaka na naman ako kung mapospone na naman ang mga ayuda nito ba? Oy, charot lang! Joke lang! So ayan guys, dumating na kami sa mismong lugar kung saan gaganapin ang Miss Universe sa Isulan, Sultan Kudarat. So dito sa Isulan, Sultan Kudarat guys, nakatayo ang aming provincial capital na kung saan dyan din gaganapin ang Inaol fashion show. Kaya syempre, inunahan ko na para makita ko kung maganda pa talaga ang preparation nila sa fashion show. At tama ang narinig nyo sa akin guys ha, fashion show pa lang to, Inaol fashion show pa lang, pero guys, grabe, ganyan kaganda at ganyan kahaba ang stage. So imagine guys ha, fashion show pala ang gaganapin dito, pero ganyan nakabongga ang preparation nila. And to think guys ha, maaga ako nagkuha ng video niyan guys ha, kaya expected talaga na hindi maganda sana kasi nga makita mo every detail. Pero nakita nyo guys, grabe ang ganda talaga that time guys in person at napakahaba talaga, literal talaga na runway. Hindi tulad sa ibang mga fashion show na nakita ko sa Miss Universe na ba, 3 hakbang pala ng lakad mo, sa ending ka na ng stage. Ano to, fashion show to or nagdakling-dakling ka mo dito? Diba? Napakaliit ng stage, pero yan guys, literal talaga. Dahil ang gusto talaga i-achieve ng Sultan Kudarat guys ay ipa-feel sa mga Miss Universe candidates natin na Miss Universe stage talaga ang deserve nila. Hindi na Miss Universe candidate tapos ay mo stage pang barangay, no? Diyos ko! Dito sa Sultan Kudarat, hindi namin i-accept ang isang project o isang bagay na hindi namin kayang panindigan. Mga mayabang kami, kaya ipakita talaga namin na mga bonggahan kami dito. Diba? Ayan ang stage, tingnan nyo. Akala nyo Miss Universe doon sa Thailand, no? Tapos sabihin nyo mahirap ang Sultan Kudarat. Tumahimik kayo. Gusto nyo pag sampalin namin kayo ng milyones dito. Marami kami pera dito. At kaninang umaga guys, nag-float parade sila na ganyan. Kaganda ang mga float nila guys, no? Pero hindi ako nag-attend, no? Kasi grabe kainit. Grabe naman ang pagkabayani ko sa Sultan Kudarat na kahit sobrang init, masigit ako ka-video-video para mag-vlog. Diba? Kalma-kalma lang ba? Pero yan guys, ganyan kaganda ang mga float na sinakyan nila. At saka hindi lang maganda at makulay guys, sobrang lalaki talaga, na-shock talaga ang mga kandidata. Dahil na-feel talaga nila na parang panalo sila. Nakita nyo ang lalaki ng float namin. After yan, itatapon na namin yan kahit ilang milyon ang gasto namin. Ganon kami kayaman. Itatapon na lang namin yan. Baka may mga probinsya dyan ng mga dukha. Gusto nyo kunin ang float namin. Ay, charot lang. Tapos sabihin ng mga inggitera, ang hirap-hirap na Sultan Kudarat, paano nila na-afford yan? Sino ang nagsabi na mahirap kami? Bibilihin namin ang kaluluwa nila para manahimik na sila. Ang yaman-yaman namin dito. Pero ang dami talaga nagpakalat, no, na mahirap ang Sultan Kudarat, paano nila na-afford ang Miss Universe? Sino nagsabi na hindi namin afford? Kung hindi afford ang Sultan Kudarat, ako mismo ang mag-sponsor. Mayaman. Mahirap kami. Alam niyo ba yung mga ospital namin dito, hindi under sa DOH yan. Kami mismo ng mga taga-Sultan Kudarat ang nagpapalakad yan. Minsan pinapatakbo pa nga namin. Pero seryoso guys ha, hindi talaga under sa DOH ang hospital namin dito. Kaya ang provincial hospital namin dito, zero balance. Kung magpa-hospital ka, wala ka babayaran. Kasi nga, pera namin ang pamalaka dito. Tapos sabihin nyo, mahirap kami. Hospital nyo na umaasa lang kayo sa DOH. Ay, joke lang again. Kaya tumahimik kayo ha. Kung nainggit kayo, hindi namin kasalanan kung pang world class ang stage namin. Kaya wag nyo na kami pakialaman. Kasi problema din naman namin kung paano naman i-manipulate yan kung magpasahan na ng budgeting. Ay, charot lang ha, charot lang. So ayan guys, nagpa-makeup na ako, no, para ready na tayo mamayang. Grabe naman ang pag-anggil sa makeup na ito. Grabe ka, klaro, mga butas-butas sa mukha ko. Ni puta lang videographer ni. At dahil hindi na makaya, iaso ka, makeup challenge na lang ito. Awenaze, chak-chak, chararararan. Awenaze, chak-chak, chararararan. Chararararan, chan, charararan. So after namin nag-makeup, so ayan na, dumiretso na ako sa Kapitol. VIP na naman eh. Siyempre, may naghahatid-hatid sa akin. At kung nakita niyo ba naglalakad-lakad ako, may mga pulis talaga na nagasabay sa akin. Hindi lang isa, kundi marami pa sila. Kasi nga uulitin ko, mas malaki pa ang budget ko kumpara sa mga owner ng Miss Universe. Binadgetan talaga ako ng tourism.
So after doon guys, pumasok ako sa VIP launch yun. Nandoon ang mayor, vice mayor, mga board members. So ayan, kiss-kiss na muna tayo sa mga board members, no? Kaya mapuslan man natin ito. Magamit pa natin ang connection natin dito. At syempre guys, ang pinaka-importante sa lahat, na-meet ko ang pinaka-powerful na congressman ng Sultan Kudarat. O ayan no, kino-compare kami dalawa kung sino ba talaga sa amin ang pinaka-maganda. So ayan guys, tawa-tawa kahit hindi ko naman talaga gusto. Nabalitaan no kasi nasa kanya daw magaling ang talent fee ko. Pipirma daw siya, kaya ayan, nagpapanggap na lang ako, no? So after ko doon ay congressman, ayan, pinasok na naman nila ako sa isang room na kung saan, doon guys, kasama ko na naman ang vice mayor ng Tacurong City. So ayan guys, usap kami, konti-kwento, kaya sabi ko sa kanya, kamusta ka naman Vice? Sige, kamusta ang naibolsata this year? Ay, sarap lang, di ako tanong na ganyan ha. Pero alam niyo ba guys, yung vice mayor na katabi ko, ang most beloved mayor ng Tacurong City. So ayan guys, lumabas na kami kasi mag-start na daw yung event, no? O, kasama ko ang vice mayor. Abaw, ang assistant ko naka-orange na Birkin, no? Akala mo congressman ng Sultan Kudarat. Di putang assistant. So ayan guys, paglabas ko nagsigawan ang mga tao, sabi nila, Mayor, Mayor. Kaya sabi ko, hoy, hindi ako mayor, ako stylan girl. Akala nila, ako ang mayor ng syudad nila. So ayan guys, nag-start ng event. O syempre kasama ko umupo ang mga board members, samantala ang mga vice mayor sa likod ko lang sila umupo. Sa likod nakaupo ang mga mayor at vice mayor. So ayan guys, magkasama kami sa upuan ng pinakasikat na board member, no? Si Soria Libatin, no? Kanina na kami nakita pero friendship na ang tawag ko sa kanya. So ayan guys, nag-start na pero grabe talaga in person guys. Kung maganda yung view kanina na maaga pa, grabe talaga kaganda yung gabi na guys. Nag-open na ang mga lightings guys. As in, kung makita mo in person, pang world class talaga ang stage nila. So ayan, hindi ko na maipakita sa inyo yung drone na shot ha, kasi hindi naman ako nagpalipad ng drone. Maganda sana no kung may drone shot ako, kaya lang bawal man ako magpalipad kasi hindi ako registered. Binabaril nila ang nagalipad na hindi registered. Baka mabaril ang drone ko. At ang pinaka gusto ko talaga dito palagi sa Sultan Kudarat, no? Kahit na pang world class yung kanilang preparation, guys. Free talaga always ang event nila sa lahat ng mga taga Sultan Kudarateños. Yes, tama ang narinig ninyo. Dito sa lugar namin, kahit na milyon-milyon pa na gasto namin para sa production o kahit sa event, free para sa lahat ang event namin. Hindi tulad sa iba na pang barangay ang pageant nila, may mga VIP pa na ticket. Diba? Kaya ito talaga ang pinaka-napansin ko at idol ko talaga ang tourism na Sultan Kudarat. Tama nga sinasabi nila na tayo ang turismo. Kasi lahat ng mga mamahalin na event natin, binibigyan natin ng karapatan at chance yung mga taga Sultan Kudarat na makita, ma-experience at ma-enjoy. So ayan, nag-start na, lumabas na si Michelle D. Nagsigawan pa mga tao, TG. Tumahimik na lang ako. Akala talaga nila yung lumabas si Michelle D. Akala talaga nila ako ang lumabas. Mga bulang pa sila itong mga tao ba? So ngayon guys, oras na para ipakita ko sa inyo ang nag-shine talaga para sa akin. In-person na performance ha. Ulitin ko ha, in-person na performance. Kasi guys, as in, napakalaki talaga ang difference pag in-person ka na noon. Kaya minsan pala guys, ma-shock tayo na si ganito nakapasok, si ganito hindi. Kasi guys, iba pala talaga yung performance na makita mo in-person compare sa TV. Kasi sa TV guys, or sa online guys, syempre galing yan sa cameraman, yung best angle talaga ang nakukuha nila. Compare sa in-person na nakita mo guys, overall impact talaga. Kaya marami ako nakita online na hala, ganito, ganyan, si ganito. Sila ganito, mga front runners, mga magaling Nakita ko performance nila in person parang hindi marunong gumamit sa mga heels Diba? Iba talaga in person pag nakita mo. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo ang mga nag-shine ha. O, hindi ko na i-rank. Baka mabash na naman ako. May mga kandidata kasi na hindi naman maganda ang performance nila pero gusto nila top 1 sila sa ranking. Kaya wag niyo ako i-bash ha kung hindi ka na belong sa mga nag-shine para sa akin. Alam nga naman na isali kita sa mga nag-shine. Kung ang rampa mo daw, tutoy nga butod. Diba? Common sense ba? So tandaanin nyo ha na ang pagbabasihan natin, tindig, rampa, damit at syempre ang mukha. Meron kasi ibang kandidata na maganda naman talaga sila pero ang lakad nila ba daw patutin. Meron naman iba na maganda na napaka-perfect din ang lakad nila, perfect din ang katawan nila, maganda din ang damit nila, pero baw, ang height daw pang grade 7. O, hindi ako nag-underestimate ha, nasasabi lang ako ng realidad. Ngayon, kung ayaw nyo sa mga sinasabi ko, o doon kayo sa mga sikat na nag-review sa Miss Universe candidates, nalos na lang sabihin nyo sa mga kandidata, mga maganda, nakita ko sa personal, no, hindi man. Parang
Hindi naman lahat maganda. So isa talaga sa mga nag-shine para sa akin, guys. O, ang babaeng ito. So hindi ko alam kung ano gina-represent niya, no? Kasi wala man siya sash. Pero ang ganda niya tingnan sa stage. Panalo. Napakasimple ng damit pero nakakapansin. Tapos napansin ko, maganda din ang babaeng ito, no? Pero hindi ko alam kung ano gina-represent niya. Marawi, siguro ni siya. Baka Marawi. Isa din sa nag-shine sa akin, o, ang babaeng ito. Hindi ko din alam, no, kung ano gina-represent niya. Baka ano, tawi-tawi. Pero magaling ang babaeng ito. At syempre, mag-ingat din sila sa babaeng ito. O, maganda din ito sa stage. Hindi ko din alam kung ano gina-represent nito. Si Kihor, siguro. Charot lang. At syempre, lastly, ang babaeng ito, maganda din ang babaeng ito. Nakakapansin talaga pag sa stage na. Ang international din ang dating niya. At syempre, guys, baka makalimutan ko, itong babaeng ito, mag-ingat din sila dito. Magaling din ang babaeng na ito sa stage. At by the way, guys, itong babaeng ito, magaling din ito sa stage, guys. Mag-ingat din sila dito dahil tahimik lang ito sa umpisa. Basta ngayon, guys, ibibigay ko na sa inyo ang top 7 ko na for me talaga may potential talaga na manalo sa crown. Top 7 ko, of course, Naik. So hindi ko kilala ang babaeng ito, no? Pero guys, grabe. Ang tindig, ang katawan, ang ganda, at syempre yung walk niya, guys, pang international talaga. Pag nakita nyo ang performance niya in person, tapos maglakad siya, grabe. For me lang ha, damitan lang ito ng mga magaganda. Grabe. Dark horse ang babaeng ito. Number 6 naman si Iloilo. So wala akong problema kay Iloilo, no? Syempre idol ko siya, pero wala pa more pabor, ha? Actually, guys, napakaganda yung damit na yan, pero para kay Iloilo, napaka-awkward talaga siya tignan kasi lumalaki talaga yung sa puwet niya banda. At saka ito yung personal na napansin no kay Iloilo, ha? Hindi talaga para sa akin, bagay sa kanya yung napaka-fit na damit. Kasi napansin ko, sa fit niya na damit during fashion show, lumalabas talaga yung tigas ng katawan niya kasi nga athlete siya, guys, may mga muscles siya. At saka ito ang napansin no kay Iloilo, ha? Maganda ang katawan niya, maganda ang walk, maganda ang mukha. Kaya lang yung katawan niya at saka yung personality niya, napaka-juicy. Ibig sabihin, pag dadamitan mo siya ng akma sa kanyang personality at kanyang walk, napaka-powerful talaga ni Iloilo tingnan sa stage. Pero pag mali naman yung maipasuot mo sa kanya, hindi talaga siya napapansin sa stage, I swear. Kaya ito lang suggestion ko, ha, pasusuotin nyo talaga si Iloilo na akma sa personality at katawan at walk niya. Pero remember, hindi pala ako pageant, ito si Yast, ha? O, paninira sa gobyerno talaga ang trabaho ko. Kaya bahala kayo kung sundin niyo ako or hindi. Ang panglima naman para sa akin, guys, ay si Cainta Rizal. O, itong babae na ito, pasabog din ito. Si Cainta kasi, guys, yung babae na maganda talaga ang walk ni Cainta Rizal, yung katawan niya. Si Cainta Rizal yung napakakalma sa stage at meron talaga siyang stage discipline. Siya yung kandidata na parang kalma lang talaga, yung parang hindi overacting sa stage. Yung ibang kandidata kasi kung makaikot sa stage, abaw, Diyos ko, kulang na lang mag-ipo-ipo sila kalibot-libo. Wala pa tayo libot nila sa stage. Kaya si Cainta number 5, guys, kasi kahit na napakasimple niya lang talaga, pero pag maramihan na, mapapansin mo talaga ang ganda at performance niya. Number 4 ko naman, guys, si Baguio City. Si Baguio City naman, guys, parang si Cainta na kalma lang, pero grabe, mukha talaga ang labanan dito at ang walk niya, killer talaga, as in, mapapansin mo talaga si Baguio City. Kahit na ihalo mo siya sa napakaraming kandidata, iba talaga yung beauty niya. Si Baguio City yung babae or kandidata na kahit pangit ipasuot mo sa kanya, kaya niyang pagandahin sa stage. Pero pag napakaganda naman ipapasuot mo sa kanya, as in, powerful talaga siya. Yun lang, may problem na tayo konti sa height niya. Hindi naman siya mababa, guys, pero may mga time talaga or angle na medyo mababa siya tingnan. Pero ang galing ni Baguio City sa walk, magdala ng damit niya at syempre yung execution na mukha niya, as in, napakabongga. At bukod sa maeksena talaga si Baguio City, guys, na hindi awkward sa stage, si Baguio City ang panlaban niya, yung mukha niya. Alam niyo ba si Baguio City, pag nakita niyo in person, manika ang diputan niya. Reputa ka, Baguio City. Sa third place naman natin, guys, ito, si Zambales, Diyos ko, na babae. Grabe talaga ang katawan nito, guys, at saka ang mukha niya, Diyos ko. Parang wala kami makita na mali. Alam nyo, guys, pag ganito yung mukha ko, ay iiwan ko talaga ang pagiging vlogger. Bahala, dyan ang vlogging. Iiwan ko talaga at iikutin ko ang buong mundo para titikman ko lahat ng mga lalaki. Pag ganito yung mukha ko at katawan ko, Diyos ko, napaka-perfect ni Zambales. Alam niyo ba, guys, si Zambales, guys, napakaliit talaga ng baywang niya to the extent na nagka-problema talaga ang mga artist namin dito kung ano ipasuot sa kanya. Ang liit-liit ng baywang niya. Alam niyo ba, guys, in person, si Zambales, ang ganda ng katawan niya, ang ganda ng mukha niya, tapos performer pang animal niya sa stage. At bukod sa performer siya, guys, ang ganda pa ng mga damit niya at saka yung execution niya, grabe. Hindi talaga awkward. Si Zambales, yung kandidata na pag ipadala mo siya sa international stage, yung parang wala kang problema. Kasi alam mo na hindi ka mapapahiya, eksenadora ang animal niya, maganda ang katawan, kompleto.
to ang package sa animal nga ni. Alam nyo guys, yung nakita ko sa Zambales, parang tinanong ko ang Diyos na parang, Lord, are you really equal? Parang may mali, Lord. Ang number 2 naman sa list ko, guys, si Atiza Manalo, Quezon Province. Si Atiza Manalo, guys, na parang wala ka nang sabihin sa kanya. Wala, ready na siya. In person na performance, guys, paglabas ni Atiza Manalo, wala. Ang ganda ng walk ni Atiza na para mapansin mo talaga. Yung katawan niya naman, ang taas, sexy, maganda ang tindig, maganda ang balat, yung mukha, hindi na questionable, ang ganda. Ang performance niya naman sa stage, guys, wala kang masabi. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Pangit man ang gamit na dinadala niya, kaya niya i-execute ng tama. At saka si Atiza, bukod sa ready na siya, si Atiza yung may alam talaga sa pageantry. Feel ko lang talaga. Kasi guys, yung mga kandidata nakaupo na sobrang pagod, si Atiza smile pa. Yung parang alam niya kung paano niya i-reserve yung energy niya. At saka si Atiza, pag ihalo mo siya sa lahat ng mga kandidata na gagawalk, mga damit, or ano-ano, mapansin talaga si Atiza. At ang number 1 natin guys, ito, si Bacoor. Ito yung kandidata na grabe, napaka-powerful talaga sa stage. Sa kanilang lahat talaga guys, ito talaga ang pinaka napapansin talaga sa stage, as in, yung tindig niya, yung walk niya guys, nakakaiba talaga. Si Bacoor yung nagpatunay sa akin na napakalaki pala ang pagkakaiba ng performance pag titignan mo in person kumpara sa TV. Si Bacoor guys, yung kandidata talaga na pag nakita mo yung performance niya in person, yung parang sabihin mo na lang na Diyos ko, ipadala yun na ang babaeng ito. Tama na ang gasto sa Miss Universe. Ipadala nyo na ito. Basta guys, napansin ko talaga na si Bacoor ay isa sa pinaka-ready talaga na kandidata na pwede na natin ipadala sa ibang bansa. Yung mukha niya guys, yung tindig at saka yung galawan niya sa stage, pang Miss Universe stage talaga. At saka si Bacoor talaga yung complete package, yung walang kaba talaga pag pumunta sa stage, yung kanyang mukha, yung kanyang taas, yung height niya guys, yung balat niya, yung ganda ng katawan niya, at saka yung discipline niya sa stage. Wala ka na masabi, complete package si Bacoor para sa akin. So ngayon, kung hindi kayo agree sa mga sinasabi ko dito about sa aking ranking, ganito na lang, gumawa kayo ng sarili nyong page, tapos mag-rate din kayo kung sino ang number 1 nyo. Hindi na ako pinapakialaman nyo. Page ko to. So ayan, before nag-end ang show, syempre nagpasalamat at saka nag-talk na si Governor, no? Nagpasalamat sa lahat ng mga tao at syempre sa Miss Universe candidates na kung saan ay nagpunta talaga sila sa Sultan Kudarat. At dahil nakapungos ako ng buhok, akala talaga ni Gov, ako si Ariana Grande. Kaya sabi niya, Ariana Grande, salamat sa pagpunta sa Sultan Kudarat, ha? Kaya sabi ko, we can't be friends. Akala niya ako si Ariana Grande. So ayan guys, before ako umuwi, ayan, binigyan ko ng bag talaga si Kainta Rizal, no? Kasi guys, na-impress talaga ako sa performance niya. Gusto ko talaga yung mga dark horse. At syempre, kalimutan ko lang talaga lahat. Wag lang talaga sa Iloilo, no? Syempre, Ilonggo tayo. So ayan, binigyan ko siya ng bag at syempre yung nagailaw-ilaw na bouquet. Pero alam niyo ba yung bouquet guys? Binigay lang yan ng fan ko. Binigay lang yan sa akin, binigay ko din sa kanya. At syempre, may pa-fireworks ang Sultan Kudarat after the event. At alam niyo ba yung fireworks namin? 3-layer yung fireworks namin. Ibig sabihin, may nagaputok sa first layer, meron din sa second layer, at sa third layer. At saka dito, Sultan Kudarat, guys, wala kami nagpa-fireworks dito lang 5 minutes. 3 hours yan. Charot lang, 25 lang. Mga 25 minutes na siguro. Oh, charot. Pero all in all, grabe, napakalaking achievement ito sa Sultan Kudarat, no? Unlock talaga ang goal namin na at least ma-held dito sa Sultan Kudarat ang Miss Universe Philippines. At ang gusto lang talaga i-achieve ng Sultan Kudarat at syempre ng tourism namin under Kahar at Sir Yuri na ipakita sa lahat na kaya naming mga taga Sultan Kudarat ang ganitong world-class na event. At syempre, at saka gusto namin ipa-feel sa mga Miss Universe candidates na hindi pang barangay na pageant ang deserve ninyo, pang world-class na stage. Kasi alam naman namin na isa lang talaga ang tatanghalin sa inyo, pero at least sa journey ninyo, na-feel ninyo mag-walk sa pang world-class na stage dahil sa Sultan Kudarat. Kaya sa mga inggitera dyan na nagpa-issue-issue sa Sultan Kudarat dahil pang world-class daw kami, hindi namin kasalanan kung hindi ninyo afford ang Miss Universe. Kung nainggit kayo, ganito na lang, mag-ipon na lang kayo ng mga 200 million para next time, sa inyo naman ang Miss Universe i-held. Okay, bye! Hello everyone! So ayan guys, marami mga influencer na nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. To sabi nila, naglaro daw sila dito, naglaro daw sila ng mga cellphone, ng mga TV, o tingnan natin kung totoo talaga to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. O, subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, Mines. Palagay natin dito is, paano man to man? O, 10 pa lang. Di ba? Lagay 20. Ngayon guys, gawin, lakihan natin. Lagay natin 1,000. Kasi marami tayong pera, abi. Bet natin 1,000.
Oh. Kailangan guys, wala kami pindot na bomba ha. Pag napindot ito, tapyungon ta ka. Oh. Oh, pang iPhone 15. Oh, last. Oh, di ba? Naging 2,000. Di po gamali ka challenge. Oh, ayan. 1,000 pa naman. 1,000. Oh, bet 1,000. Oh, one more. Oh, bakit wala kami napindot na bomba man? Oh, isa pa. Oh, one more. Oh. Oh, di ba? Cash out. Oh, gawin natin 2,000, be. 2,000 natin, be. Oh, 2,000, oh. Oh, di ba? Isa pa. Oh, isa pa. Isa pa. Puta, kaya di ba? Oh, one more, guys. One more. Oh, isa pa. 2,000 yun, ha? Oh, one more. Oh, 1,000 na. Sino talaga nag-una-una lang challenge na ito man? So ayan guys, wala kita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000 o ganoon lang kadali. Pero syempre kasi nga gina-challenge ako at syempre may pera ako ng konti. O sa lahat ng gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang link sa comment section. Pero guys, again, baka naswertehan na talaga ako kaya wala mga bomba, no? O kayo guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. O careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera, hindi na pambigas-bigas na laro nyo pa. O ayan, maglaro pa ako ha, kasi iPhone 15 eh.